Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we talk about Akashic Records. We have a ton of resources for this one. You can just look at the resources and probably take a screenshot. Kumusta ka, listener? Salamat sa pag-share mo nitong mga material. Ngayon, susubukan nating himayin itong isang konsepto na madalas lumabas sa sources mo, yung tinatawag na Akashic Records. Oo nga! Mula kina Fick, Wetzel, Howe, Saint Germain, tsaka Ortiz, parang ang dating nito ay isang malawak na repositoryo, pero hindi daw libro. Hindi, energetic library daw. Oo, energetic library ng bawat kaluluwa. So ang goal natin ngayon, listener, alamin natin based sa mga binasa mo, ano ba talaga to? Paano daw ma-access? At ano yung sinasabing halaga nito? Tama, at hindi lang siya basta, alam mo yun, imbakan lang. Kasi inilalarawan siya dun sa sources mo na parang buhay na enerhiya. Living energy. Oo, living energy. Minsan nga tinatawag na quantum field, di ba? Na parang isang fundamental energy field, kanon. Or minsan, dimension of consciousness. Okay. At isang importante daw na characteristic nito, neutral siya, walang judgment, Walang bias. walang bias, nandun daw lahat. Lahat ng impormasyon ng kaluluwa, nakaraan, kasalukuyan, pati yung mga possible na hinaharap. Maganda nga yung analogy ni Fake Parang hologram daw. Hologram. Paano yun? Na bawat maliit na piraso, nandun na yung impormasyon ng kabuuan. Gets mo? At laging may connection daw ito sa source o mas mataas na kamalayan. Interesting yun. Yung konsepto ng living energy na neutral. Pero siguro ang tanong ng marami, listener, para saan ba to? Ano yung potential na pakinabang nito para sa'yo? Kasi lumalabas talaga yung emphasis sa pagpapagaling, sa healing. Malaki, oo. Halos lahat sila sina Fike, Wetzel, Howe, Ortiz, binabanggit na pwede daw gamitin para harapin yung mga bagay tulad ng karma, mga paulit-ulit na pattern sa buhay, takot, trauma, pati addiction daw. Paano kaya nila nakikita to bilang tool for healing? Magandang tanong yan. Kasi kahit iba-iba yung approach nila, parang tinitingnan nila ito as a way para ma-access yung pinakaugat ng problema. Hindi lang yung sintomas. Okay. Deep dive talaga sa root cause? Oo. Halimbawa, yung pag-unawa daw sa mga sinasabing past lives na madalas gamitin ni Wetzel sa case studies niya, hindi lang siya for the sake of knowing, kundi para makita kung saan ba talaga nagsimula yung mga current challenges mo. Gets ko. So, konektado pala yung healing sa mas malalim na pag-unawa. Oo. Pag-unawa sa sarili, sa mga relasyon mo, tsaka sa tinatawag nilang soul purpose mo. Yan yung sinasabi nilang Wetzel, Fake at Ortiz. Hindi lang siya paggamot, parang pagtuklas din. Discovery. Bukod dun sa healing at understanding, meron ding aspect ng personal growth, di ba? Sina Fake at Howe, binabanggit nila yung pagtaas daw ng vibration, parang level ng energy mo. Oo, vibrational frequency. Tapos, pag-empower sa sarili at pag-claim ng spiritual authority at hindi lang pamalakihan, no? Kasi sabi ni Ortiz, pwede rin daw pagkunan ng gabay kahit sa pang-araw-araw, tulad ng paghahanda mo for a presentation. Oo, parang napaka-practical din pala. Parang ang versatile ng potential na gamit. Tama. Kaya natural lang na itanong, paano nga ba daw ito na-access? Kasi maraming paraan din yung nabanggit, di ba? Oo nga eh. Ano-ano yung mga yun? Merong nagsasabing kailangan ng intensyon at focus. Yung pag-concentrate daw sa puso, sabi ni Fake, pag-activate ng chakras, yung mga energy centers daw sa katawan, ayon kay Fake and Ortiz.
Yung sa chakras? Oo. Tapos may sinabi din si Fake about using intention para makakonect directly dun sa sinasabi niyang quantum field, pati meditation, syempre as a general approach. Tapos meron ding mas parang structured, yung may mga dasal. Oo, yung mga specific prayers, sina Howe, Saint Germain, tsaka Ortiz, may binabanggit silang pathway prayer process. Yun. Parang susi. Parang ganun nga, hindi lang siya basta dasal daw eh. Gumagamit ng mga specific words para sadya daw na itaas yung vibration mo at makabukas ng daan papunta sa records mo. May specific instruction pa nga ata doon eh. Meron. Sabi ni Howe at Ortiz, kailangan daw gamitin yung current legal name mo. Talaga? Bakit kaya? Hindi na-explain masyado sa sources mo, pero yun daw ang requirement. Tsaka medyo may pagkakaiba pa nga raw sa instruction kung babasahin mo ba ng malakas or tahimik o kung dapat nakapikit ka ba o dilat. Okay. Iba-iba. Depende sa author. Oo, nabanggit din pala ni Ortiz na pwede rin daw ma-access habang nasa labas ka, sa kalikasan. Interesting din yun. At isang mahalagang concept pa na lumabas sa marami sa kanila, Hauer, Saint Germain, Fick, ay yung idea ng pagkakaroon ng mga guides. Mga gabay. Oo, mga spiritual na gabay daw or entities na tumutulong sa'yo pag nasa loob ka na ng Akashic Records. Tinatawag silang masters, teachers, and loved ones or record keepers. Si Saint Germain naman, dinagdag niya na mahalaga daw yung connection mo muna sa higher self mo. Yung mas mataas na aspect ng sarili. Oo, yun daw. Bago ka pa man sumubok pumasok sa Akashic Records. Alam mo, habang binabasa ko tong mga sources mo, parang may mga paulit-ulit na konsepto talaga na konektado dito eh. Yung karma, halimbawa. Oo, madalas mabanggit yan. Hindi lang daw basta parusa, kundi cycle na kailangang malampasan. Tapos yung pag-aako ng responsibilidad sa sariling actions mo, ayon kay na Fake, Wetzel, Ortiz, yun daw yung susi para ma-transcend yung karma. Makes sense. Kasi parte din daw ng process yung pag-own mo sa mga choices mo. Nariyan din yung konsepto ng illusion ni Fake, yung mga maling paniniwala na naglilimita sa atin. Tsaka yung kahalagahan ng personal responsibility na inuulit-ulit din ni na Fake, Howe at Ortiz. At may mga paalala din sila, syempre, para sa mga gustong sumubok mag-access. Sabi ni Wetzel, importante daw yung pagiging neutral, walang judgment pag tumatanggap ka ng information. Dapat open lang. Open lang. Tapos, sina Howe at Ortiz, pareho silang nag-advise na iwasan daw muna yung alak o recreational drugs at least 24 hours bago mag-access para daw mas clear yung connection. Para malinaw yung signal, kumbaga. Parang ganun, at isang skill na binigyang diin ni na Fake at Ortiz ay yung sining daw ng pagtatanong. Oo. Hindi lang daw basta yes or no questions. Exactly. Mas makakakuha ka dam ng malalim na insights kung bubuo ka ng mga open-ended questions. Yung nag-iimbita ng mas malawak na sagot. So, bilang summary para sa'yo, listener, based lang talaga dito sa mga material na shinare mo, itong Akashic Records, pinipresenta siya bilang isang potential na napakalalim na source ng kaalaman tungkol sa sarili, sa paghilom, sa spiritual growth. Hindi siya parang encyclopedia lang. Oo, hindi static dynamic, energetic resource. Mula sa pag-intindi ng mga pattern na galing pa sa nakaraan hanggang sa pagkuha ng gabay para sa mga posibleng landas mo sa hinaharap. Inilalarawan siya bilang isang tool, kasangkapan na pwedeng magbukas ng pinto. Pinto tungo sa mas malalim na kamalayan at pagbabago sa buhay mo. Yun ang dating niya based sa sources. At siguro, iwan namin sa'yo itong tanong para pagnilayan mo, listener. Kung totoo ngang may ganitong archive ng iyong kaluluwa, kung may access ka dito ngayon, anong isang malalim na tanong tungkol sa sarili mo, sa mga relasyon mo, o kaya sa landas na tinatahak mo sa buhay, ang pinakagusto mong maliwanag o masagot sa mga oras na ito?